Pagpalang Sunday sa lahat. Yan, shout out po pala sa lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga followers, and mga subscribers ko po. Yan, mga kapatid ko abang lagi sa video ko. Alam ko man na kahit hindi man kayo magko-comment, ay andyan lang kayo. Laging sinubaybay ang mga video ko. Isa na rin dyan sa mga kapatid kong nagmi-message sa akin, pero nasa messenger ko lang sila nakausap. Sa video ko hindi sila nagre-react, ganun. Pero lagi sinasabi naman nila sa akin na, bro, lagi kaming nanonood sa video. Kahit hindi mo man kami napansin dyan sa video, mga magko-comment, pero lagi kami nanonood talaga. Tapos isa rin na bless po ako sa buhay nila kasi sinabi nila sa akin, bro, ako yung nagkuha ng gamit mo. Noon bro, hindi ko nakilala ang Diyos. Pero nung may gamit na ako nagmumula sa iyo, doon ko pa na laman kung ano talaga ang kahalagaan ng buhay na may Diyos. Kasi bro, may batakbo ng buhay ko. Yan guys, kaya doon sobrang blessed din po ako na narinig ko yon. Hindi lang isa, dalawa, marami. Kaya nga noon kaya nga ngayon alam ko na kung bakit pala ako inutusan ni Ama, dahil dito na i-guide ko kayo sa mga susi. Yan, kasi ang mission ko pala talaga ay ilapit ko kayo sa Diyos na makilala nyo siya ng lubusan, kung ano siya kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin, sa pang-araw-araw na pamumuhay na pagkilos ng nag-iisang Diyos sa buhay natin. Yan mga kapatid, i-guide ko po kayo ngayon sa susi. So, yun na nga, ang tatalakayan natin ngayon ay i-guide ko kayo sa susi. Pero bago yan, sa mga bago po sa channel ko, paki-subscribe, paki-follow na lang po ako nang lagi po kayong updated sa mga ituturo ko through biblical papunta sa mga susi. Importante talaga ang susi, mga kapatid. Diyan ka kasi recognize na mapaandar mo ang mga prayer kung may susi ka. Bawat banggit mo ng mga susi na yan ay automatic kung aandar ang iyong mga prayer or orasyon. Yan mga kapatid, ipasa ko muna. Yan, nabasa nyo na. Yan, ang bawat bersikulo kasi ay may key point. Kaya ng Mateo 4:10 na yan, kung saan sinubukan ng demonyo or satanas na linlangin ng Diyos. Kaya may mga key point yan. Yung sinabi niya dyan na lumayas ka satanas, sapagkat sinabi ng kasulatan, huwag mong subukan ng Panginoon ng Diyos. Siya lang ang dapat sambahin at pagsisilbihan mo. Yun, isa rin yan sa key point or susi. Ba nakita nyo key details nakalagay? Yung binilugang kong pula, key details tawag yan. Meaning key is susi. Susi ng detalye. So kayang paiksiin yan, mga kapatid. Ang ginagawa na dyan ay Latin, nang iiksi yan. Yan talaga. Ang bawat bersikulo talagang mahalaga. Gaya ng Psalm 91, may key point din yan or key details. Kayang paikliin yan. Yung iba gumagamit ng Latin, okay lang naman yan. Basta hindi kayo malayo sa Biblia. Kasi ng akin ay Hebrew. Ginagawa kong susi dyan. Yan mga kapatid. Nga, ang bawat bersikulo na mahalaga ay may susi. Yan mga kapatid. Pero dapat hindi talaga kayo mawawala sa koneksyon ng pangalan ng Diyos. Sapagkat sabi ng mahal na Panginoong Hesus, may guide kasi ang mahal na Panginoong Hesus na tinuturo niyang orasyon. Orasyon kasi is prayer. Yung sinabi niya dyan, Ama namin na nasa langit, sambahin ang ngalan mo. So meaning, dapat lahat ng mga gawin yung susi ay may connection sa Ama or sa Diyos. Kasi yun lang ang pinapasamba sa atin, ang mga susi or ang pangalan ng Diyos. Yan, hanapin natin yan guys, nang mapagana natin. Halimbawa, yung binigay kong susi, Yahweh Tsuri, nagambing sa Diyos bato ang ating Panginoong bato. So meaning, pag ang ganun ng susi natin, ay yung patungkulan natin ng yun, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kasi lagi yung dalhin talaga ang pangalan ng Panginoong Hesus, sapagkat hindi mapagana rin ng orasyon kasi siya ang susi sa lahat ng susi. Yan guys.
Dalhin nyo talaga ang pangalan ng Panginoong Hesus. Amang Yahweh, kasi sige, ito nga ang sa akin, Amang Yahweh, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Iligtas mo niyo po ako sapagkat ikaw ay ang hari ng kunat, Panginoon ng kabal. Ganun. Diyos kong Diyos, Panginoon kong bato na pananggalang. Yun ang susi mo. Yahweh Churi or Yahshua Churi. Kahit saan dun, i-recognize yan ng Diyos kasi isa lang po ang ating Diyos. Inuulit ko. 3 persona pero nag-iisang lang Diyos lang natin. Yan. So may nakikita nyo yung kanina, yung binilugang ko na K-point. Doon yung bawat versikulo i-search nyo sa Google, may K-point lalabas. Doon paiksin nyo lang. Dapat may connection talaga sa pangalan ng Diyos. Tayo mga kapatid. So yung binilugang kong pula, yun talaga mismong K-point. Yun hanapin nyo. I-search nyo sa Google, labas yan. Halimbawa, Mateo, ito i-search nyo. Halimbawa, Salmo 91, i-search nyo rin yan. K-point, lalabas nyo ng K-point or ang susi ng punto or susi ng detalye. Yan. Pag makukuha nyo yung bawat susi ng detalye niyan, ay kaya nyo paiksin yan. Nulit ko po, okay lang naman ang Latin, basta hindi lang kayo makukuha nyo lang mismo ang punto ng susing yan or K-point ng bawat versikulo. So, naintindihan nyo na ba ako? Yan ang paghahanap ng mga susing yan. Marami dyan sa Salmo 91 kasi protection yan. Yan guys, inuulit ko, encourage versus nyo na gagawa kayo ng aklat. Salmo 51. Mateo 6. Doon ang ama namin kunin nyo muna. Tapos Salmo 51, 91, and 47. Tapos bago ang mga susi sa aklat nyo, lalakas talaga yan guys. Mga kapatid. Yan ang susunog sa lahat ng mademonyo at diablo, Satanas. Yan. So nakuha nyo na. Yun ang punto sa tinuturo ko rito. Inuulit ko po, lagi niyong dalhin ang pangalan ng Panginoon Hesus. Sapagkat lagi niya sinasabi sa banal na kasulatan na lahat ng hihingi sama sa pangalan ko, ibibigay ko. Or lahat ng hihiling sa pangalan ko, gagawin ko ng luwalhati ang Ama sa pangalan ng anak. Yan mga kapatid, God bless po sa inyo. Tumataas na rin po ang video ko. Next time uli, yan, may nag-guide ko na kayo. Once again, salamat sa inyo lahat na bago ang Diyos, na bago ng Diyos ang buhay nyo dahil sa mga gamit nyo. Kasi noon hindi kayo nagpre-pray, ngayon nagpre-pray na kayo. At once again, subscribe and follow na po.